Ito ang video kung saan makikita ang pagharang at pambobomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa sasakyan ng Philippine Coast Guard na nag-e-escort sa inarkilang supply boat ng Armed Forces of the Philippines nitong Sabado, August 5. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, magdadala sana ang mga bangka ng pagkain, tubig, gasolina at iba pang supply sa tropa ng militar na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil sa delikadong pagmaniobra ng China Coast Guard, hindi na nakatuloy ang ikalawang bangka at napurnada ang rotation and resupply mission. Mariing kinundana ng PCG ang ginawang aksyon ng China Coast Guard na hindi nila isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga Pinoy crew. Maliwanag na nilabagaan nila ng China ang international law gaya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nanawagan din ito sa China Coast Guard na pigilan ang puwersa nito at igalang ang exclusive economic zone ng bansa at panagutin ang mga sangkot sa insidente. Tinawag naman ng AFP na isang pagmamalabis at labag sa batas ang inasal ng China Coast Guard. Dapat nilang maging responsable sila sa kanilang kilos para maiwasan ang anumang peligro. Agad din binatikos ng iba't ibang mga bansa ang insidente. Agad naghayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas at binatikos ang ginawang pagbuga ng tubig sa sasakyang pandagat ng Coast Guard. Ang paulit-ulit na aksyon ng China ay bantaan nila sa status quo at kapayapaan sa rehiyon. Sakaling atakihin ang Pilipinas, ay handa itong tumulong sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sunod-sunod rin ang pagkondena ng iba pang bansa gaya ng Japan, Australia, UK, Canada, Germany at European Union na nagsasabing hindi katanggap-tanggap ang panghaharas ng China Coast Guard at iginiit na dapat igalang ang UNCLOS. Suwestyon naman ni UP Professor at Maritime Expert J. Batumbakal, panahon na para talikuran ng bansa ang pinaplansyang Code of Conduct sa South China Sea dahil sa paulit-ulit na agresibong galaw ng China. Pumalag din ang mga mambabatas sa bansa hinggil sa insidente. Dapat daw ipatawag ng Pangulo ang Chinese Ambassador para magpaliwanag at ang Department of Foreign Affairs ay dapat namang maghain ng diplomatic protest. Para naman sa grupong akbayan, hindi na dapat makiisa ang Pilipinas sa imbitasyon ng Joint Patrol sa West Philippine Sea kung malinaw na hinaharas na ang mga Pilipino. Hirit naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, gustong makipagkaibigan ng Pilipinas pero bakit China ang hirap mong mahalin? Ibaan niya ang sinasabi ng China sa ikinikilos nito, kaya't napapanahon niya ang resolusyon kaugnay sa West Philippine Sea na ipinasa ng Senado. Robert Mano, ABS-CBN News.